Nakaila pa mo sa ako, ha? Kinsay mga taga First District dire. Salamat kayo sa inyong suporta sa ako, sa ako ang pamilya. Karon ang nagadagan isip councilor, dili na si Mabel Acosta, si Attorney Luna Acosta ang nagadagan karon. Kaila mo ka ang Attorney Luna? Kauban si Attorney Luna Acosta dito sa Supreme Court. Kauban si Attorney Israelita Torion, si Attorney Martin Delgra, o si Attorney Luna Acosta, o kuyog pa sa ubang mga petitioners. Niadto sila sa Supreme Court, mga pila ka adlaw pa lang ang nahuman, no? Siguro 2 days ago. Tungod, injustice kaayo ang gihimo karon sa House nga gina-impeach nila si Vice President Sara Duterte. Maunang nag-file og petition sila Attorney Delgra, Attorney Acosta, ug si Attorney Torion para ihunong sa Supreme Court i-question ang constitutionality. Tungod wala nasubay sa proseso, sakto nga proseso kanitanan nga gihimo nila na mga impeachment process. Kabalo naman ta ang mga vloggers karon ng mga Duterte mo'y nagakuan, mo'y nagadepensa kay Vice President Sara karon. Pero unsay ilang ginahimo sa mga vloggers nga Duterte? Ila na hinuon gipang haras, gipang tawag didto para i-question ang ilahang mga motibo nga kuno funded by narco politics and funded by other personalities, when in fact dili ni sila mga bayaran nga mga vloggers, mga professionals ni sila. Naa sila tarong na trabaho, pero tungod kabalo sila nga dakong injustice ang ginahimo sa Marcos administration sa mga Duterte, nagpadayag sila sa ilang mga sentimento pinaagi sa social media. Karon ang mga congressman na pagyoy suggestion nga i-tax ang mga vloggers o i-regulate ang mga vloggers. Dili man na pwede. Ngano? It is enshrined in the Constitution of the Republic of the Philippines kanang gitawag nga free speech. No one should abridge the freedom of speech. So dili na pwede. Musugot mo? Dili. Musugot mo nga dili na musulti ang mga vloggers? Dili. Musugot mo nga i-tax ang mga social media platforms? Musugot mo nga dili na mo magpadayag sa inyong mga tingog sa social media? Unsa diay ni silent martial law? Dili pwede mo. This is the bedrock of democracy, kanang gitawag nga free speech. So panahon ni Presidente Duterte katong pangulo siya, daghan kayong may batikos. Although taas ang iyang approval rating, pero tungod kay demokrasya kita, daghan gihapon ang wala nakagusto. Kay kuno bastos, kay kuno killer, kay kuno babaero, tanang mga issue gilabay siya. Iya lang gidawat, wala siyang pinakulong, wala siya giharas, wala siyang pinigilan ng mga media man o kaya mga vloggers. Wala, kasi naintindihan niya na yan talaga ang essence ng demokrasya. Tama. There should be voices dissenting. Kay kung tanan muuyon yes, ang tanan muuyon no, dili na demokrasya. Tama. So ang demokrasya, lain-laing tingog. Pero ang hinungdan o ang purpose, one purpose, development for the Philippines. Tama. Security for the people. Development and progress for everybody. Dili kay gamay lang nga tao ang nakapahimulos. Tama. No? Ayuda. Pinili man lang ng ayuda. Tama? Makadawat ba mo gayuda? Wala! Kung makadawat mo gayuda, abay gamitin nyo. Kasi pera ng bayan yan. Pera ng taxpayers yan. Atin yan. Pera yan ng tao. Kaban ng bayan galing niyang ayuda. Pero, hindi iyan dapat ginagamit sa pamulitika. Kasi, hindi naman yan personal na pera ng mga kandidato. Tama? So, please lang, atong sutian, ang atong masilingan, ang atong maparente, na kuno galing na ay muhatag og ayuda, hala sige dawatan ninyo.
Pero ang iboto kung kinsa gyud ang tinud-aray nga nagserbisyo para sa katawhan. Okay?